ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng kasiyahan na nararamdaman natin ay may pinanggagalingan. May iba na sumasaya sa bawat accomplishment na nagagawa nila sa kanilang buhay. Meron namang masaya na nagagawa nila ang gusto nila. Pero para sa kabarangay natin na si Geraldo, ang pinagmumulan ng kanyang kasiyahan ay ang makitang kumpleto ang kanyang pamilya. Hanggang saan kaya ang kayang isakripisyo ni Geraldo para lang mapanatiling buo ang kanyang pamilya? Ito ang sabay-sabay nating alamin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan para mas marami pa kayong may bahaging kwento sa mga Pilipino. Nagsimula ang pagiging adik ko sa inyong programa noong pandemic. Naging routine ko na ang pakikinig sa inyo tuwing tanghali habang ako'y nanananghalian. Matagal ko na talagang gustong magpadala ng sulat sa inyo para sana maibahagi ko naman ang istorya namin ng asawa ko. Sa tulong ng aking anak ay gumawa po ako ng email para lamang makapagpadala ng sulat sa inyo sa barangaylovestories@yahoo.com. Ako nga pala si Geraldo, 60 anyos at ang kwento ko po ay magsisimula noong kinasal kami ng asawa kong si Cora. 30 years old ako noon, Papa Dudut. Noong nag-isang dibdib kami ni Cora sa isang simbahan at nangakong mamahalin namin ang isa't isa hanggang sa kamatayan. Naging maganda naman ang naging buhay namin bilang mag-asawa. Agad kaming nakabukod at nabiyayaan din kami ng 4 na supling. Sa awa ng Diyos, sa pamamagitan ng walang humpay na pagtatrabaho at ilang mga sakripisyo, ay napalaki at napag-aral naman namin ng maayos ang aming mga anak. Ang panganay namin ay naging nurse at nakatira na ngayon sa Canada. Doon na rin siya bumuo ng pamilya. Nakapangasawa siya ng kapwa nurse niya roon na isa ring Pilipino. Ang pangalawa ay bumuo ng pamilya sa Cebu. Ang pangatlo naman naming anak ay nakatira sa sarili nitong apartment sa Taguig at nagtatrabaho bilang call center agent. Ang bunso naming si Trina na isang local health officer ang tanging natira sa amin na siyang araw-araw naming nakakasama sa bahay, Papa Dudut. Trina, kamusta na ang mama mo? Okay na po siya. Medyo kumalma na nung napainom ko siya ng gamot. Kumain ba siya? Konti lang. Napakain ko siya ng 3 kutsara bago niya napansin na hindi niya ako kilala. Tapos ayun, nagwala na siya. Hinahanap niya yung mga anak niya kahit na kaharap naman niya ako. Habaan mo na lang ang pasensya mo sa mama mo. Opo, alam ko po yun pa. Minsan masakit lang sa dibdib na hindi na ako makilala ng sarili kong ina. Hindi ka man niya mamukaan. Alam niya sa puso niya na anak ka niya. Galing ka sa kanya eh. Kaya sigurado kung meron pa rin lukso ng tuguyan. Kayo po pa, kumain na kayo? Oo, katatapos lang. Magpahinga ka na, may trabaho ka pa bukas. Ako na magliligpit sa kusina. Ako na po, kayo na magpahinga. Alam kong buong araw niyong binantayan si Mama. Hindi rin naman ako makakatulog eh. Bakit? Iniisip niyo po ba yung pagdating ni Albert bukas? Ganun na nga. Kinakabahan ako para bukas. Sigurado na po ba talaga na darating siya? Kinausap ko siya. Nagmakaawa ko na sana puntahan niya si Cora. Na sana, kahit isang beses lang magpakita siya sa mama mo.
Kailangan po ba talaga nating gawin yun? Siya lang yung taong hinahanap-hanap ng mama mo eh. Okay lang po ba sa inyo? Oo naman. Hindi na problema sa akin yun. Ang mahalaga matulungan natin ang mama mo sa pinagdadaanan niya ngayon. Sorry po pa. Ngayon lang namin nalaman ng totoo. Hindi nyo na kailangang problemahin yun. Problema namin to ng mama nyo. Wala kayong kasalanan sa nangyari. Pero hindi lang po namin lubos maisip na ganun na pala ang nangyayari noon. Wala man lang kaming kamalay-malay. Ginawa ko yun para sa kabubuti ng pamilya natin. Hindi ko na ipinaalam sa inyo yung totoo kasi ayoko masira ang pamilya na meron kayo. Gusto ko kayong protektahan ng mga anak ko kaya sinolo ko na lang lahat. Alam mo pa, hindi natin kailangan si Albert. Sabihin mo na lang sa kanya na wag siyang tumuloy. Kaya ko namang alagaan si mama eh. Hindi. Kailangan ng mama mo si Albert. Kailangan din natin siya. Hanggang sa huli, mahal na mahal niyo pa rin talaga si mama sa kabila ng mga nangyari. Yun ang sinumpaan ko sa harap ng Diyos. Nangako ko sa may kapal na aalagaan, mamahalin at babantayan ko si Cora sa hirap man o ginawa. Napakabuti niyo po talagang ama at asawa. Ngayong alam ko na ang totoo, nandito lang po ako. Alam ko matagal niyong kinimkim ang mga nararamdaman niyo. Pwede niyo na pong ilabas yan lahat ngayon. Kung ano man ang nararamdaman niyo, malaya na kayong maglabas ng sama ng loob. Wala na pong masisirang pamilya dahil alam kong ginawa niyo ang lahat para maging buo tayo lahat. Okay lang ako anak. Mahal ko kayo. Mahal ko ang mama niyo. Yun ang pinakamahalaga sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo, pa. Walang anuman. Yun ang papel ko bilang ama sa buhay niyo. At natutuwa ako na nagampanan ko yun ng maayos. Dahil dyan, ako na po ang bahala sa inyo. Magpahinga na kayo. Ako na magliligpit dito. Okay, sige. Ikaw nang bahala ha. Opo. Good night, pa. Good night din. Papa Dudut, 1991 noong una kong nakilala si Cora. Nagtatrabaho siya noon bilang parlolista samantalang ako ay isa namang karpentero. Sinamahan ko lang noon ang kapatid ko na magpagupit sa isang bagong bukas na parlor sa amin. Doon ko unang nasilayan si Cora. Hinding-hindi ko makakalimutan ang suot niya noong malaking pantalon at puting-puting pangitaas na walang manggas at hapit na hapit sa katawan niya. Puro nakaw tingin ang ginawa ko noon kay Cora habang kinugupitan niya ang kapatid ko. Paano hindi ako mapapasulyap napakaganda ng mukha ni Cora noong kabataan niya. Para siyang pinamorenang Jacqueline Jose noon. Matangos ang ilong at may dimple pa siya sa kanang pisngi. Pakiramdam ko noon ay nahulog kaagad ang loob ko sa kanya. Ilang araw na hindi naalis sa isipan ko si Cora hanggang sa naisipan kong bumalik ulit sa parlor nila para masilayan lamang siya. Kahit medyo malayo ay binabalik-balikan ko noon ang lugar kung saan nagtatrabaho si Cora para lang muling mapagmasdan ang mukha niya. Gusto ko sanang makipagkaibigan sa kanya noon pero tuwing dumarating ako sa parlor nila ay bigla na lamang akong inuunahan ng hiya. Ilang beses akong nagpabalik-balik sa parlor na yon pero hanggang sa labas lamang ako dahil nahihiya akong makipag-usap sa kanya. Papadudot hanggang sa napansin ni Cora ang madalas kong pagbalik sa parlor nila. Siya na mismo ang lumabas at nakipag-usap sa akin noon, Papadudot. Psst, kuya! Sino? Ako? Oo, ikaw nga! Halika rito! Bakit mo ako tinawag? May kailangan ka ba? Kailan mo namang planong pumasok sa parlor namin? Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, araw-araw ka nagpupunta rito pero hindi ka naman pumapasok sa parlor namin. Magpapagupit ka ba o hindi? Hindi. Maiksi pa tong buho ko. Wala pa kayong magugupit sa akin. Eh bakit balik ka ng balik dito? Hindi ako balik ng balik dito ah. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Nagmamaang-maangan ka pa ako nga mismo nakakakita sa'yo. Akala mo ba hindi ko napapansin na tumatambay ka dito sa harap tapos silip ka ng silip sa loob? Hindi ikaw pinunta ko rito. Eh sino? Kung hindi ako, sinong sadya mo rito ngayon?
May inaabangan lang ako dyan sa kabila. Kabila? Bakit? Sinong inaabangan mo dyan? Iniintay ko lang yung kausap ko lumabas dito. Taga dyan siya sa loob. Nasa kanya yung order ko. Anong order mo? Aso? Veterinary clinic yan eh. Clinic ba yun ng mga hayop? Hindi ko napansin. Hindi naman kasi halata eh. Kita mo na? Debistado ka. Kung gusto mo magpakilala sa akin, magpakilala ka na. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Ako si Cora. Ikaw, anong pangalan mo? Geraldo. Pero paano mo nalaman na ikaw yung sadya ko rito? Ikaw yung customer namin noon na may kasamang kapatid, di ba? Oo, ako nga. Natatandaan mo pa yun? Oo naman. Ang lagkit ng tingin mo sa akin noon eh. Kahit nakatalikod ka, kitang-kita ka sa salamin na nakatingin sa akin. Masyado ba akong halata? Oo, sobrang halata mo nung araw na yun. Tapos makaraan lang ang ilang araw bumalik ka ulit. Tumambay ka rito sa labas ng 10 minutes tapos umalis ka. Kinabukasan bumalik ka ulit. Akala ko nga papasok ka na sa parlor pero urong-sulong ka naman. Kaya ngayon nakita na kita, ako na mismo ang lumabas para sa'yo. Pasensya ka na. Nahihiya kasi ako eh. Bakit ka naman mahihiya? Ganun talaga ako kapag crush ko yung tao eh. Nauunahan ako ng hiya. Ngayon nga eh, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Paano ka magkakaroon ng girlfriend niyan kung takot ka makipagkilala? Hindi naman ako naghahanap ng girlfriend. Kaibigan. Gusto ko lang makipagkaibigan. Ayaw mo ng girlfriend? Oo, sige di, kaibigan. Kung kaibigan ang gusto mo. Pero, pwede ba yun? Pwede ba ang alin? Ikaw, pwede ba na maging girlfriend kita? Wala ka bang boyfriend ngayon? Wala akong boyfriend at kung tinatanong mo kung pwede akong ligawan, pwedeng pwede. Ang tanong, marunong ka bang manligaw? Oo naman. Ibig sabihin, pwede nga. Pwede kitang ligawan? Sige, subukan mo. Malay natin kung saan mapunta tong pagkikita natin ngayon. Sige, gagawin ko yan. Susubukan ko. Kakaiba ka ha? Sige na, papasok na ako sa loob. Marami pa akong customer. Pwede ba kitang balikan bukas? Depende. Kung kaya mo nang lumapit ng hindi kinakabahan. Hindi na ako kakabahan ngayong magkakilala na tayo. O sige, bumalik ka bukas. Kain tayo sa labas. Anong oras ba lunch break nyo? Depende sa customer pero agahan mo na lang. Minsan kapag walang tao, maaga kaming kumakain ng tanghalian. Minsan naman inaabot ng 1:00 bago kami makakain. Sige, kaya ko naman magantay. Bahala ka. Pasok na ako ha. And the rest is history. Ika nga nila, Papa Dudut. Nagsimula ako manligaw kay Cora ng ilang buwan hanggang sa sinagot din niya ako sa huli. Matapos ang 3 taon namin bilang magkasintahan ay hiningi ko na ang palad niya para pakasalan ako. Nang mga panahong yon ay ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Dahil sa wakas ay naabot ko na ang matagal ko nang pinapangarap. Bumuo kami ng sariling buhay ni Cora at aaminin ko na hindi perpekto ang naging relasyon namin bilang mag-asawa. Normal lang naman sa mag-asawa ang magkaroon ng sari-saring problema. Para sa akin ay natural lang na may mga araw na hindi kami nagkakaintindihan. Pinagdaanan na namin ang kung anumang problema na maaring ibato sa amin ng mundo. Mula sa pera at mga bayarin sa bahay, bisyo, mga biyanan at maging mga pagpapalaki sa mga anak namin ay minsan na naming napag-awayan. Pero kahit na ganoon ay nanatili pa rin namang matatag ang relasyon namin ni Cora sa mga sumunod na taon dahil sa uli mas pinili naming intindihin at patawarin ang isa't isa. Akala ko noon kahit na anong pagsubok man na dumating sa amin ay kayang-kaya namin itong harapin basta magkasanggalang kami ni Cora sa bawat problemang pinagdadaanan namin. Pero nagkamali pala ako, Papa Dudut, dahil isang bagay ang ginawa ni Cora kung saan ako lang mag-isang humarap sa pagsubok sa aming pagsasama. limang taon ang pinagsamahan namin ni Cora bilang mag-asawa bago ko napansin ang pagbabago sa ugali ng asawa ko.
Noong mga panahong yon ay pareho na kaming tumigil sa trabaho namin noong nagkaroon kami ng sapat na ipon. Ang perang napag-ipunan namin sa tulong ng ilang loans ay ginamit para makapagpatayo kami ng sarili naming LPG shop. Yon ang naisip naming negosyo para magkaroon kami ng araw-araw na kita, Papa Dudut. Ako ang namahala sa negosyo namin samantalang naging stay-at-home mom naman si Cora. Ang pinagkakabalahan niya dati ay ang pagpapaganda ng garden namin na pinuno niya ng iba't ibang klase ng euphorbia na siyang uso noong mga panahong yon. Lagi rin siyang tumatambay sa bahay ng mga kumari niya na kapareho niyang mahilig sa mga halaman. Hinahayaan ko lamang noon si Cora dahil doon siya masaya. Isa pa ay hindi naman niya napapabayaan ang mga trabaho niya sa bahay at sa mga anak namin. Kaya okay lang sa akin kahit doon niya gugulin ang oras niya. Pero Papa Dudut, nagsimula ako magtaka nung lagi na lamang ginagabi ng uwi si Cora. Mas lalong lumakas ang paghihinala ko noong pati ang paraan ng pananamit niya ay biglang nagbago. Tuwing lumalabas ito ay lagi siyang nakaayos na dati ginagawa lamang niya tuwing nagsisimba kami. Isang araw ay sinundan ko si Cora ng palihim at doon ko na nga po nalaman ang totoong ginagawa nito. Nakikipagkita siya sa labas kasama ang isang lalaki, Papa Dudut. Cora, ikaw na ba yan? Oo, nasan ka? Nandito ako sa kusina. Halika rito, kumain ka na. Tapos na kayo kumain? Oo, tapos na kami, kanina pa. Kumain ka na ba? Sandali lang, ipaghahanda kita ng hapunan mo. Hindi na, wag na. Kumain na kami sa labas. Sinong kasama mo? Sina Tessie. Nanlibre siya kaya busog na busog kami. Kaya pala ginabi ka ng uwi. Oo, napasarap yung kwentuhan namin. Hindi na namin namamalayan yung oras. Si Tessie lang kasama mo? Kasama rin namin yung mga anak niya tsaka yung iba pa naming kumare. Alam mo ba, may sarili na kaming grupo ngayon ng mga mahihilig sa halaman. Parang napapadalas na yata yung mga palabas-labas yun nila Tessie ah. Ano bang pinagkakaabalahan nyo? Marami pero karaniwan tungkol lang naman sa mga halaman. May mga bagong halaman kasi siya na nabili pa niya sa ibang bansa. Kakainggit nga eh. Wala ka na bang ibang pinuntahan pagkatapos? Wala na. Buong maghapon na kinates lang ako. Bakit mo naman natanong? Wala naman. Ngayon ka lang kasi ginabi ng uwi. Saan pa ba ako pupunta kundi kinates lang? Bakit? Bawal na ba akong umuwi ng gabi ngayon? Hindi naman pero masaya sana kung sabay-sabay tayong kumain bilang pamilya. Ngayon lang naman eh. Babawi ako bukas. Ako magluluto ng hapunan. Yung mga bata pala, nasa na sila? Nagsitulugan na. May pasok pa sila bukas. Ah, ganun ba? Tulungan na kita dyan. Wag na, ako na. Kaya ko na to. Galit ka ba? Hindi ako galit. Galit ka eh. Kita ko sa mukha mo. Tuwing galit ka, laging salubong niyang kilay mo. Hindi ako galit. Medyo nagtatampo lang ako sa'yo. Nagtatampo naman saan? Wala. Wag mo na lang isipin yun. Ikaw, kung kailan ka tumanda, tsaka ka pa naging matampuhin. May tanong ako sa'yo, Cora. Ano? Kumusta ako bilang asawa? Anong klaseng tanong naman yan? Siyempre, sobrang okay na okay. Ikaw ang pinakamagaling na asawa sa buong mundo. Paano mo naman nasabi? Kasi simula nung kinasal tayo, wala kang ibang ginawa kundi alagaan ako. Lahat binigay mo, lahat ginawa mo para sa akin. Ramdam na ramdam ko hanggang sa kaibuturan ng puso ko ang pagmamahal mo sa akin. Nung nagkaroon tayo ng mga anak, mas lalo kong humanga sa'yo kasi napakagaling mong tatay. Totoo ba yan? Oo naman. Mabuti kang asawa, Geraldo. Wala na akong ibang mahihiling pa. Wala ba akong naging pagkukulang sa'yo? Wala. Katulad nga ng sinabi ko, lahat ibinigay mo sa akin. Yung tipong isusubo mo na nga lang, ibibigay mo pa sa akin para lang masiguro mong busog ako. Ganong klaseng asawa ka. Salamat. Bakit? Ano bang problema sa'yo? May pinagdadaanan ka ba? Wala. Namiss ko lang yung lambing mo. Ikaw talaga. Sige na, ikaw na bahala dyan. Oo, ako nang bahala rito. O sige, maliligo ako saglit. Nalagkit ko na eh.
Sunod ka na rin pagkatapos mo dyan. Hindi na kita hihintayin ha, pagod na ako, tutulog na ako. Sige, pahinga ka na. I love you. I love you too. Durog na durog ang puso ko ng gabing yon, Papa Dudut. Alam ko kasi na hindi kumarin niya ang sinadya ni Cora sa labas kundi isang lalaki. Ang mas masakit ay hindi lang yon basta lalaki. Ang lalaking kinita niya sa labas ay walang iba kundi si Albert na itinuturing na first love ni Cora. Minsan na naming napag-usapan ang tungkol sa mga first love namin noong nagde-date pa lamang kami at sa katunayan, nagparamdam nga ulit si Albert noon habang nagde-date pa lamang kami ni Cora kaya pamilyar na siya sa akin. Si Albert ang kauna-unahang boyfriend ni Cora. Nagkakilala sila noong nag-aaral pa lamang sila sa kolehiyo. Naging magkasintahan sila, tumagal ang relasyon nila ng mahigit 2 taon. Nagkahiwalay sila bago pa man sila makapagtapos dahil kinailangang lumipat ng tirahan ni Albert matapos mamatay ang tatay nito. Pagkatapos ng ilang taon ay muling nagkita ang dalawa at sinubukan ulit nilang pumasok sa isang relasyon. Tumagal sila ng 1 taon hanggang sa napagtanto nilang dalawa na magkaiba na ang priorities nila sa buhay. Hindi na sila noon nagkakasundo sa direksyon na kanilang tinatahak. Kaya napagdesisyonan nilang pareho na maghiwalay na lamang at manatiling magkaibigan, Papa Dudut. Albert, pasensya ka na, ngayon lang ako natapos sa trabaho. Kanina ka pa nag-aantay? Oo, kanina pa. 1 oras na akong pinapapak ng lamok dito. Pasensya ka na talaga. May mga last minute na dumating eh. Hindi naman namin pwedeng hindian yung customer. Lagi na lang ganyan eh. Ano magagawa ko, nandun yung amo namin. Kapag inuna kita, edi ako naman yung mawawala ng trabaho. Mas mahalaga pa kasi sa'yo yung trabaho mo kaysa sa akin. Siyempre naman, kailangan kong kumayod para may makain kami. Sino magpapakain sa pamilya ko, ikaw? Gusto ko lang naman bigyan mo rin ako ng prioridad. Kahit yung oras ko na lang sana yung irespeto mo. Maaga ako nagpaalam sa trabaho para sa'yo. Tapos ikaw hindi mo man lang magawa yon para sa akin? Sorry na nga eh. Hindi ko naman inaasahan na kung kailan magsasara na kami tsaka pa dumagsa yung mga tao. Anong oras na? Saan pa tayo kakain nito? Halos nagsara na lahat ng kainan dito oh. Maghanap na lang tayo kahit saan na dyan. Hindi naman ako mapili eh. Wag na! Wala na akong gana. Sa bahay na lang ako kakain. Albert naman. Ang liit na bagay, masyado mo namang pinapalaki. Hindi maliit na bagay ito, Cora. Ano? Lagi na lang ako pangalawa sa buhay mo. Kailan mo ako uunahin? Matalino naman ang pagkakakilala ko sa'yo. Pero bakit parang hirap kang intindihin ako? Ikaw ang hindi makaintindi sa akin eh. 1 taon na tayo pero pakiramdam ko, wala man lang pagbabago sa relasyon natin. Lagi ka na lang busy. Lagi ka na lang may ginagawa. Lagi ka na lang may ibang inuuna. Paano naman ako? Naku naman, mag-aaway na naman ba tayo? Pagod ako sa trabaho, Albert. Pagod ako tsaka gutom na kaya wala akong lakas para makipagtalo sa'yo ngayon. Ako rin, pagod na. Ano? Uuwi na lang tayo? Ang haba ng binyahe ko papunta rito tapos wala naman pala tayong gagawin. Narinig mo ba yung sinabi ko? Pagod na ako, Cora. Ako rin naman pagod eh. Pareho lang tayong pagod, kaya pwede ba wag na muna tayong mag-away? Pagod na ako sa relasyong to. Ha? Anong sabi mo? Bingi ka ba? Ang sabi ko, pagod na ako sa relasyong to. Pagod na ako sa pagbubuhat sa relasyong to. Ako lang naman yung nag-aalaga sa kung anong meron tayo ngayon eh. Ikaw parang wala ka lang pakialam sa relasyon natin. Hindi totoo yan. Saan ang gagaling yung mga sinasabi mo? Albert, mahal kita kaya wag mong isipin na wala akong paki sa relasyon natin. Mas maganda sigurong tapusin na natin to. Albert, wag ka namang ganyan. Ang tagal kong hinintay tong panahon na to, Cora. Nung naghiwalay tayo, lagi kong dinadalangin na sana bigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon. Tapos ibinigay ng Diyos yung pagkakataon na hinihiling ko na yun. Nagkita uli tayo. Tapos ganito lang din pala yung mangyayari? Ano bang pinagsasasabi mo? Ako rin naman eh.
Hinintay kita. Hiniling ko rin tong panahon na to. Kaya sana naman wag mo namang sayangin tong pagkakataon na ibinigay sa atin. Hindi ako ang nagsayang. Ikaw! Iba ka na eh. Hindi na ikaw yung Cora na minahal ko nung nasa college pa lang tayo. Yun sana yung Cora na gusto ko eh. Pero yung Cora ngayon, hindi na ikaw yung dati. Nagbago ka na. Albert naman. Pasensya ka na. Hindi na talaga siguro tayo para sa isa't isa. Albert! Maiwan na kita. Mag-ingat ka pa uwi. Sandali! Albert! Huwag mo akong iwan dito, parang awa mo na! Albert! Bumalik ka! Albert! Sa mga sumunod na taon ay nanatili pa rin naman ang komunikasyon ni Cora at Albert bilang magkaibigan. Hanggang sa unti-unti na lamang silang nagkalimutan. Ilang taon matapos ang naging hiwalayan nila ay saka naman ako pumasok sa buhay ni Cora. Papadudot masakit para sa akin na malamang nagkikita na naman ulit ang dalawa. Para bang nagkaroon ako ng tinik sa puso ko. Na tuwing naaalala ko ang araw kung kailan nahuli ko silang magkasama ay para itong paulit-ulit na tinutusok. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nagsalita, papadudot. Sinolo ko ang mga nalaman ko at hindi ko kinompronta si Cora. Hinayaan ko lamang siya sa mga paglabas-labas niya ng bahay kahit na ang lagi nitong paalam sa akin ay tatambay siya sa bahay ng kanyang mga kumare. Nag-focus na lamang ako sa pagbabantay ng LPG shop namin para mawala na sa isipan ko ang sakit na pinagdadaanan ko. Kahit paano ay pansamantalang nagagalak ang puso ko tuwing nakikita ko ang mga anak ko noon na laging nag-e-excel sa kanilang mga paaralan. Ibig lang sabihin noon ay hindi kami nagkulang ni Cora sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanila. Papadudot kung tatanungin ninyo ako kung bakit wala akong ginawa tungkol sa pagtataksil ng aking asawa, ang sagot ko ay simple lang. Natatakot kasi ako noon na kumprontahin si Cora dahil baka masira ang aming pamilya. Masaya na kami noon. Nasa tahimik na ang pamilya namin. Kapag ginulo ko ito ay lalala lamang ang sitwasyon. Kaya minabuti kong itago na lamang ang mga nalalaman ko. Sa mga sumunod na 10 taon ay nagpatuloy ang lihim na relasyon nila Cora at Albert at ako naging piping saksi sa naging pagtataksil sa akin ng asawa ko. Masakit man pero ang mahalaga sa akin ay napapanatili kong buo ang aking pamilya. Sa kabila ng pagkakaroon ng problema sa pagitan naming dalawa ni Cora ay nagawa pa rin naman namin ang trabaho namin bilang mga magulang. Nakapagtapos lahat ng mga anak namin at nagkaroon sila ng kanya-kanya nilang buhay. Hanggang sa dumating ang araw kung saan ay bigla na lamang nagbago si Cora. Kung dati kahit na may relasyon siya kay Albert ay nananatili pa rin siyang sweet sa akin. Ramdam ko pa rin ang pagmamahal at pag-aalaga niya. Isang araw ay bigla na lang itong nawala sa hindi malamang kadahilanan. Naging mailap siya sa akin at malimit na lamang niya akong kausapin. Mas marami pa siyang oras noon sa mga halaman niya kesa sa akin na sarili niyang asawa. Naging magagalitin din siya, laging tahimik at para bang unti-unti nang nawawala sa wisyo. Dati ay napaka-banidosa niya, pero nang mga panahon na yon ay hindi na niya masuklay ang buhok niya. Ilang beses kong tinanong si Cora kung may problema ba siya, pero ang lagi niyang sagot sa akin ay okay lang daw siya, kahit na halata namang hindi na. Hindi ko na natiis ang sarili ko noon dahil sa kakaibang ikinikilos ni Cora. Kaya kinausap ko na siya ng masinsinan. Doon na niya inamin sa akin ang katotohanan. Cora? Geraldo, nandito ka na pala. Anong oras ka umuwi? Kakauwi ko lang. Bakit mo iniiyakan niyang halaman mo?
May nangyari ba? Wala. Huwag mo na akong alalahanin. May naalala lang ako kaya ako naiyak. Sigurado ka? Kasi pakiramdam ko, matagal mo nang pinipigilan yung mga luha mong yan eh. Ha? Paano mo naman nasabi? Matagal ko nang napapansin na wala ka sa sarili mo. Asawa mo ko. Matagal na tayo magkasama kaya alam ko may dinaramdam ka ngayon. Hindi, wala to. Naghiwalay na ba kayo? Ha? Sino? Ni Albert. Naghiwalay na ba kayo kaya ka umiiyak ngayon? Siya yung iniiyakan mo, hindi ba? Geraldo? Alam mo? Oo, matagal na. Huwag ka mag-alala. Hindi ako galit. Pero paano mo nalaman? Sinundan kita noon hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Kasi kailangan kong kumpirmahin kung talaga bang nagkikita nga kayo ni Albert noong mga panahon na yon. Tapos ayun, nakumpirma ko nga. Bakit hindi ka nagsabi? Bakit hindi ka nagalit? Bakit hindi mo ko pinigilan? Kasi alam ko namang wala akong laban eh. Para saan pa? Para masira yung pamilya natin. Ayoko mangyari yun, Cora. Geraldo! Mahal kita. At kung kay Albert ka magiging masaya, susuportahan kita. Ang mahalaga lang naman sa akin eh, kami pa rin ang inuuwian mo gabi-gabi. Pero niloko kita, bakit parang wala lang sa'yo? Wala nang kaso sa akin yun. Masaya pa rin naman ako eh. Masaya ako na nakakatabi pa rin kitang matulog. Masaya ako na ikaw pa rin ang nagluluto para sa amin. Ayos na sa akin yung buo pa rin tayo hanggang ngayon. Sorry, Geraldo. Sana mapatawad mo ko sa nagawa ko. 10 taon. Nandito pa rin naman ako, hindi ba? Ibig sabihin nun, napatawad na kita. Matagal na. Pasensya ka na talaga. Huwag mo nang isipin yun. Nandito ko ngayon para makinig sa'yo. Ano nangyari? Bakit mo siya iniiyakan? Totoo ba yung hinala ko na hiwalay na kayo? Oo. Tapos na kami ni Albert. Mas pinili niya yung asawa niya. Gusto raw niyang ibalik sa dati ang pamilya niya. Iniwanan niya ako. Kung sakali man na ikaw nasa sitwasyon niya, sino naman ang pipiliin mo? Siya ba o kaming pamilya mo? Mahal kita. Mahal na mahal kita pero iba rin yung pagmamahal na nararamdaman ko kay Albert eh. Simula nung minahal ko siya noon, yung pagmamahal na yun hindi na naalis yun sa puso ko. Alam ko, kaya nga hindi ko na kayo pinakialaman eh. Kasi alam ko na sa aming dalawa, si Albert ang pipiliin mo. Tatanggapin ko ang galit mo. May karapatan ka magalit sa akin. Please, magalit ka sa akin. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Sabihin mo na lang kung paano ako makakabawi sa'yo. Kahit yun na lang ang magagawa ko. Bumalik tayo sa dati. Gusto kong bumalik ka sa dating Cora na nakilala ko. Gusto kong makita kitang maging masaya ulit na hindi si Albert ang dahilan. Yun lang ang tanging hiling ko sa'yo. Pangako, babawi ako sa'yo. Tutuparin ko yung hinihiling mo. Salamat. Hindi na muli pang nagkita sina Cora at Albert matapos noon. Bilang asawa ay ginawa ko ang lahat para damayan si Cora sa pinagdadaanan niya. Kahit na dapat ay nagagalit ako sa kanya dahil pinagtaksilan niya ako. Ganon ko po kamahal si Cora, Papa Dudut. Kaya ko siyang patawarin kahit na gaano pa kabigat ang kasalanan na ginawa nito sa akin. Sinubukan namang bumawi ni Cora sa kasalanang ginawa niya at unti-unti ay inayos niya ang sarili niya. At binalik niya ang dating siya. Naging maayos siyang ina at asawa. Nagpatuloy siyang gampanan ang trabaho niya sa pamilya namin at sobrang nagpapasalamat ako na sa wakas ay nakabalik din kami sa dating pagsasama na meron kami, Papa Dudut. Lumipas ang 2 taon ay nagsimula ng gumawa ng sarili nilang buhay ang mga anak namin. Naunang umalis sa poder namin ang aming panganay na sinubukan ang swerte sa abroad. Sumunod ang pangatlo na umupa ng sariling apartment matapos matanggap sa trabaho bilang call center agent. Ang pangalawa ang pinakahuling umalis matapos makapangasawa ng taga Cebu.
Tanging si Trina na bunso namin ang nanatili sa tabi namin at ang dating maingay naming tahanan ay naging tahimik na. Kasabay nito ay isang bagay ang napansin ko sa mga kilos ni Cora. Geraldo! Nasaan ka? Geraldo! Cora, sandali, nandyan na ako. Bakit? Ano nangyari? Tulungan mo ako! Bakit? May nangyari ba? May masakit ba sa'yo? Anong meron? Nawawala yung gamit ko. Kanina pa ako naghahanap pero hindi ko makita kung nasaan. Anong gamit ba yon? Ano yung hinahanap mo? Yung kwan. Ano ba tawag doon? Yung bilog na maliit. Bilog na maliit? Anong bilog na maliit? Basta yung hindi ko maalala yung tawag eh. Relax ka lang. Isipin mo na mabuti. Anong gamit yung nawawala? Yung nilalagay sa daliri. Pagising ko kanina wala na yun sa daliri ko eh. Sing-sing? Yun ba yung sinasabi mong nawawala? Oo, yun nga. Yung binigay mo sa akin nung ikinasal tayo. Saan mo ba nilagay? Hindi ko nga maalala eh. Hindi ko alam kung ba't ko yun inalis sa daliri ko. Ngayon hindi ko na tuloy mahanap. Sinek mo ba sa kwarto kung nandun? Oo, hinalugog ko na lahat ng sulok pero hindi ko talaga makita. Ma, Pa, ano nangyayari dito? Halika nga rito, Trina. Tulungan mo kami ng mama mo. Bakit po? Nawala yung wedding ring niya. Tulungan mo ako maghanap. Sige po. Ma, naalala mo pa ba kung kailan mo huling suot yung singsing? Suot ko pa yun kagabi. Nilalaro ko yung bilang pampatulog kapag hirap akong antukin. So kagabi suot mo pa? Oo, pero kaninang tanghali napansin ko, wala na siya sa daliri ko. Sandali, i-check ko lang ulit sa kwarto. Baka may nakaligtaan kang tignan. Maupo ka muna, Ma. Ako na maghahanap sa nawawalang singsing nyo. Hanapin mo please. Baka magalit sa akin ng papa mo kapag hindi natin yun nahanap. Opo, ako na pong bahala. Pasensya ka na anak. Nagiging makakalimutin na talaga ang mama mo. Lagi na lang ako nakakawala ng gamit. Huwag po kayong mag-alala. Normal lang naman po yan sa edad nyo. Diyan na po muna kayo. Pupunta lang po ako sa kwarto nyo. Tutulungan ko si Papa sa paghahanap ng singsing nyo. Sige. Ano pa? Nahanap mo na? Hindi. Kahit pagalugarin pa natin itong buong bahay, hindi na natin mahahanap yung wedding ring ng mama mo. Bakit naman po? Matagal nang walang suot na singsing si Cora. Ha? Talaga po ba? Bakit hindi ko po napansin? Hindi ko alam kung paano hindi mo napansin pero 3 years ago pa nung sinabi niya sa akin na nawawala yung singsing niya. Pero paano naman niya mawawala yun? Hindi ko alam. Tinanggal niya siguro yun sa daliri niya tuwing lumalabas siya. Bakit naman? Huwag mo na lang alamin kung bakit. Siguro hindi niya na maalala na matagal niya nang nawala yung singsing niya. Humihina na talaga ang memorya niya. Pero sabi niya, suot pa niya yun kagabi ah. Sabi niya rin kahapon, malapit ng 10th anniversary namin. 27 years na kaming kasal. Humihina na ang memorya ng mama niyo, kaya intindihin niyo na lang siya. Halika, lumabas na tayo. Ako na magpapaliwanag sa mama mo na hindi natin makita yung singsing niya. Isa lang ito sa mga kakaibang ginagawa ni Cora. Palagi niyang nakakalimutan kung saan niya inilalapag ang mga gamit niya. Akala ko noon ay dahil lamang ito sa katandaan. Kakatungtong lang kasi niya noon sa edad na 60 kaya naisip ko na humihina na ang memorya niya. Pero sa mga sumunod na buwan ay mas lalong lumala pa ang pagiging makakalimutin ni Cora. Dumating sa puntong pati pangalan ko ay hirap na niyang alalahanin. Nung minsang nagluto siya ng ulam namin sa halip na toyo, ang ilagay niya sa adobo ay gatas ang inihalo nito sa niluluto niya. May mga araw naman na maayos niyang kinakausap ako pero kadalasan may mga pagkakataon na bigla-bigla na lamang siyang gumagawa ng mga bagay na malayo sa kanyang personalidad. Para ba siyang nasasaniban at kung ano-ano ang mga pinagsasasabi at pinaggagawa niya. Nung itinawag ko sa anak kong nurse ang nangyari kay Cora ay ibinili nito na ipatingin ko ang nanay nila sa espesyalista. Ang hinala ng anak ko ay baka meron ng demensya si Cora
Noong ipatingin namin siya sa doktor ay doon na namin napag-alaman na ang mga nangyayari kay Cora ay sintomas na pala ng early onset Alzheimer's disease, Papa Dudut. Mabilis na ginupo ng kanyang sakit si Cora. Unti-unting lumala ang pagkawala ng memorya nito sa puntong pati mga simpleng bagay ay hindi na niya alam gawin. Hindi na siya marunong pumunta sa CR at minsan ay hirap siyang magsalita dahil hindi nito maalala kung ano ang mga salita na dapat niyang gamitin. May pagkakataon na hindi na niya alam kung nasaan siya. Meron ngang punto noon na sa kalagitnaan ng gabi ay nagmamadali siyang lumabas dahil late na raw siya sa trabaho niya sa parlor kahit na matagal na siyang hindi nagtatrabaho. May moments na bigla na lamang itong iiyak dahil hindi na niya alam kung bakit siya bumangon sa kama. At ang pinakamasakit na siguro ay tuwing hindi na ako maalala ng asawa ko. Maging ang mga anak namin ay hindi na niya kilala kung sino-sino sila. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya ng mga anak niya kapag may oras sila pero karaniwan ay si Trina lamang ang nagbabantay sa kanyang nanay. Sa mga sumunod na taon ay mas lumala pa ang sakit ni Cora kahit na may iniinom naman itong gamot. Sobrang bigat sa dibdib na makitang naghihirap ang asawa ko. Lalo na kapag may mga araw na tila ba nakatira ito sa nakaraan at ang tanging naaalala ng isipan niya ay si Albert at hindi ako. Cora, kumain ka na. Masarap tong ulam natin ngayon. Ang bango naman yan. Luto to ng anak mo, si Trina. Sadali lang, ayusin ko lang tong lamesa. Halika na, kumain ka na. Subuan na kita. O buka mo na yung bibig mo. O eto na, masarap to. Anong ginagawa mo? Hoy! Ano yung nilalagay mo sa bunganga ko? Cora, pagkain to. Niluto to ng anak mo. Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Ako to, si Geraldo. Ako ang asawa mo. Wala akong kilalang Geraldo. Pinaglululoko mo ba ako? Wala pa akong asawa. 1994, ikinasal tayong dalawa. Di ba nga nangako tayo sa paborito mong simbahan? Nangako tayo na hindi natin iiwan ang isa't isa. Nagkaroon tayo ng 4 na anak. Si Gerald, Georgette, Timothy at Trina. Wala akong alam sa pinagsasasabi mo. Baka nagkakamali ka ng kinakausap. Hindi ako ang asawa mo. O sige, hindi ako ang asawa mo. Pero inutusan niya ako na pakainin kita. Kaya kumain ka na. Inutusan ka ni Albert? Bakit nasan ba siya? Saan siya nagpunta? May inaasikaso lang siya. Babalik din siya agad. Habang naghihintay ka sa pagbabalik niya, kumain ka muna. Hindi ako gutom. Sige na, kahit konti lang. Sabing hindi ako gutom. Pwede ba umalis ka na sa harapan ko? Kapag hindi ka umalis, sisigaw ako. Cora naman, pagbigyan mo na ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahalas Cora, ako ng ano ka ba? lalaking to! Puminahon ka. May tao ba dyan? Tulungan niyo ako! Lumayo ka sa akin! Ako lang to. Huwag ka mag-alala, hindi kita sasaktan. Halika, yayakapin kita para kumalma ka. Bitawan mo ako! Bakit mo ka niyayakap? Bastos ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Cora! Pa, ano nangyayari? Trina, anak! Tulungan mo ako! Minamolestya ako ng lalaking to! Ma, kumalma ka lang po. Si Papa to. Hindi mo na ba siya naaalala? Hindi ko kilala yung taong yan! Ilayo mo yan sa akin! Pa, ako nang bahala sa kanya. Lumabas ka po muna para kumalma siya. Sige, pakainin mo siya ha. Kailangan niyang kumain. Opo, ako na magpapakain sa kanya. Maiwan ko na kayo. Bastos na tao yon? Sino ba yon? Paano siya nakapasok sa bahay natin? Ma, si Papa yun. Hindi yun ang papa mo. Ang papa mo si Albert. Siya ang ama mo. Ma, ang tatay ko po ay si Geraldo. Siya po ang asawa niyo. Hindi niyo lang siya maalala sa ngayon dahil sa sakit niyo. Pero yung lalaking pinaalis niyo, siya po ang asawa niyo. Huwag niyo nga bilugin ang ulo ko. Nasaan na ba kasi si Albert? Albert! Lumabas ka! Ilabas niyo si Albert. Aalis na ako rito. Ayoko na rito! Ma, huminahon ka muna, please. Tatawagan ko si Albert, basta kumalma ka muna. Tawagan mo siya.
Gusto ko na siyang makita. Oo, magkikita rin kayo. Kumain ka muna, okay? Ayaw na ayaw ni Albert na nalilipasan ka ng gutom, kaya kumain ka muna. O sige na nga. Asa na ba yung pagkain ko? Amin na. Heto, ako na po magpapakain sa inyo. Masarap to, ako nagluto niyan. Dali, pakainin mo na ako para makita ko na si Albert. Tuwing nagtatantrum si Cora ay si Albert ang una nitong hinahanap. Gabi-gabi siyang umiiyak at lagi niyang sinasabi na wag daw siyang iwan ni Albert dahil mahal na mahal daw niya ito. Paulit-ulit itong nangyayari at may isang gabi noon na inakala niyang ako si Albert. Sa maikling oras na yon ay saglit kong naramdaman ang pagmamahal sa akin ni Cora kahit na hindi naman para sa akin ang pagmamahal na yon. Bilang asawa ay mahirap na makita si Cora na laging malungkot. Kaya isang bagay ang naisip kong gawin. Pinuntahan ko si Albert para ipaalam sa kanya ang sitwasyon ni Cora at kung papaanong siya ang laging hinahanap nito. Nakisuyo ako sa kanya na kung maaari ay bisitahin niya si Cora kapag may oras siya nang sa ganon ay matuwa naman ang asawa ko. Nung una ay ayaw pa ni Albert na gawin ang hiling ko sa kanya. At naiintindihan ko yon dahil may sarili na siyang pamilya at may asawa rin siyang inaalagaan. Pero pumayag din siya noong mismong asawa na niya ang nagsabi na tulungan kami sa problema namin. Kaya naman papadudot nag-set kami ng araw kung kailan bibisita si Albert para naman kahit papaano ay mapawi ang lungkot na nararamdaman ng asawa ko. Pa, kanina ka pa lakad ng lakad dyan. Umupo ka kaya muna. 10:00 na, hindi pa dumarating si Albert. Diba ang sabi niya on the way na siya? Paano kapag hindi siya dumating? Paano kapag bigla siyang pinigilan ng asawa niya? Nangako tayo sa mama mo na makikita niya ngayon si Albert. Pa, chill lang kayo. Huwag ka mag-alala, darating din yun. Oh, baka siya na yan. Albert, akala ko hindi ka na darating. Pasensya ka na. May tinapos lang ako sandali sa bahay. Halika, pumasok ka. Ito pala yung bunso naming anak ni Cora, si Trina. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Kumusta po yung biyahe nyo? Maayos naman. Medyo natagalan lang kasi ang lala ng traffic. Rush hour po kasi, kaya traffic talaga. Oo nga eh. Dito tayo. Nandito sa kwarto si Cora. Kanina ka pa niya inaantay. Sige. Cora, may bisita ka. Hulaan mo kung sino. Sino? Magandang umaga, Cora. Kumusta ka na? Albert? Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinihintay. Pasensya ka na, may tinapos pa kasi ako sa bahay eh. Anong bahay ay dito ka nakatira? Halika nga rito, yakapin mo ko. Ang tagal ko naghintay sa'yo. Nandito na ako. Ang payat mo ah. Hindi ka na yata kumakain eh. Nagda-diet ako para sa'yo. Alam kong mahilig ka sa mga babaeng balingkinita ng katawan kaya syempre, hindi ako magpapatalo. Wala ka pa rin talagang ipinagbago. Palabiro ka pa rin. Yun ang nagustuhan mo sa akin eh. Maiwan ko muna kayo ah. Maghahanda lang ako na makakain. Sige, salamat. Ano pa? Nagkita na sila? Oo, ang saya nga nila eh. Ngayon ko na lang ulit nakitang ngumiti ang mama mo. Okay ka lang po ba? Oo naman, okay lang ako. Masaya ako na napakinggan ko ulit yung tawa ng mama mo. Pa, pwede ba kitang mayakap? Oo naman, halika rito. Sorry po. Ba't ka nagsasorry? Para saan? Ako na pong humihingi ng tawad sa inyo sa nagawa ni Mama. Alam kong nasasaktan kayo ngayon. Maging ako rin, masakit sa akin na makita ko kayo nagkakaganito.
Masakit sa akin na kailangan mong isakripisyo yung nararamdaman mo para lang mapasaya si Mama. Wala yun. Masaya ako na makita siyang masaya. Kahit sa piling ng iba? Oo. Nakaya ko nga 10 taon eh. Ngayon pa kaya? Pa, pinapaiyak mo ko eh. Oo, huwag kang umiyak. Maiiyak din ako kapag ganyan ka. Naaawa kasi ako sa inyo eh. Ramdam ko yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Huwag mo nang isipin yon. Alam mo kung anong magandang gawin? Tulungan mo na lang ako. Maghahanda tayo ng merienda para sa bisita natin. Sige po, pero pa sandali lang. Oh, bakit? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na super duper proud ako sa inyo. Proud ako na naging tatay ko kayo. Proud ako na naging matibay ka sa kabila ng mga nangyayari para lang mapanatiling buong pamilya natin. I love you, Pa. Lagi mo yung tatandaan. Maraming salamat, anak. Ilang buwan ko ring tiniis ang nararamdaman ko para lamang mapasaya ang asawa ko. Tuwing kailangan ni Cora si Albert ay tinatawagan ko si Albert para samahan niya ang asawa ko kahit saglit lang. Nahihiya na nga noon sa akin si Albert dahil sa nangyayari pero walang kaso yon sa akin dahil ako mismo ang may gusto noon. Mas maganda nang maramdaman ni Cora na hindi siya nag-iisa sa laban niya sa Alzheimer's. Sa parehong pagkakataon ay nagkaroon din kami ni Albert ng oras na mag-usap ng masinsinan. Doon ay humingi siya ng tawad sa akin dahil sa pagtataksil na ginawa nila noon ni Cora. Sa totoo lang ay matagal ko nang pinatawad sina Albert at Cora. Papa Dudut, January ng taong ito ay tuluyan nang namaalam si Cora. Hirap na siya noong lumunok ng pagkain at uminom ng tubig. Namayat siya at nagkaroon ng impeksyon sa baga na siyang kinamatay ni Cora. Hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ng asawa ko. Tanging ang programa ninyo na lamang ang nakakasama ko sa pang-araw-araw. Tuwing binabalot ako ng lumbay at mag-isang nakaupo sa bahay, Papa Dudut. Kung ako ang tatanungin ay wala akong pinagsisisihan sa naging buhay namin ni Cora bilang mag-asawa. Naging masaya ang buhay ko dahil sa kanya at marapat lang din ang ginawa ko para mapasaya siya hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Ito na po ang katapusan ng kwento ko at hanggang sa muli, Papa Dudut. Maraming salamat po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Heraldo. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Tatay Heraldo, napakadakila ninyo pong asawa. Ang ginawa ninyong pagsasakripisyo sa sarili ninyong kasiyahan para lang mapasaya ang taong minahal ninyo. Yun na siguro ang pinakamagandang halimbawa ng wagas na pag-ibig. Dahil mga kabarangay, ang kaakibat ng pagmamahal ay ang pagsasakripisyo sa sarili nating pangangailangan para maibigay ang pangangailangan ng ating mga minamahal. Ito ang isa sa mga bagay na magpapatunay sa pag-ibig na dala natin para sa isang tao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.